lalo po yung kapatid naman puti at yung Bitcoin pag atake po yun ng fall armor, halos maubos po yung daon ng yung gumamit po kami ng Bitcoin, herbicide resistant din po siya. So yun yung kahit mo siya, so yun yung glyphosate, yung Bitcoin, ang mamamatay lang po ay yung damo lang. Pero yung mais, hindi siya Okay. So, isa po ito damit malaking bagay kasi kung ikaw yung nagtatanim ng mais at malaki po yung tinataniman, hindi mo na kailangan mag-kahit ng napakaraming tao para mag-tanggal ng damo. Sa panahon po ngayon napakataas. Isang mag-isa ka na mayroon 2 o 3 hektarya at pagayos mo sa labor magkatanggal ng damo, eh napakalaki itong kabawasan yun sa kanyang kita. So, ang po, malaking bagay kasi na ang gagawin nyo lang po is babantayan nyo na lang nakawin ng lahat ng TikTok na 2 ang paan ng ilang kako. Tama. Sa madaling sabi, binabagit na yung datos kanina na nung simula ko itong gamitin, at sabi ko doon kanina, no, tama ko ba ito? Na-commercialize ito noong 2002? Oo, yung start. Oo. Oo, ngayon po, yung nag-start na natatanggap sa buong Pilipinas. Oh. At malaki na po ang pakinabang sa mga farmers dito. Okay. Tama na para farmers natin dito. Ibig sabihin, when it comes to, kasi sabi ko nga ho, magandang nasa anuhan natin ito ng food security. Ibig sabihin, pagdating sa mais, wala na ho tayong problema rito in the future. Yes, at marami po sa pagbabago ngayon. Meron na po tayong sensitive sa mais ngayon na yung kailangan mo lang, halimbawa, gusto mo madagdagan ang starch content ng mais mo. Okay. Edit lang po yun din noon. Yung tatanggalin lang po na genome ng cell, ng DNA ng mais. At yung tatanong mo sa sunod na taniman, gano'n na po yun. Magaling na tayo. Laking pagbabago ng sa mais from Teosente, ang pinagsimula po ng Teosente sa klase ng wheat sa Central America ito, na nagkaroon po ng malaking pagbabago yung hybridization na tinatawag. Hanggang ngayon, yan na po ang mais na tinatawag natin. Kasi yun din nga ang una mong nung binabasa-basa ko itong mga sinad sa akin ni Ate Ruby Cristobal. Ang naglalaro po sa isip ko, so ibig sabihin ba nito ay nasa safe ground tayo? Well, despite the challenges, no? Siyempre, marami yung hamon yan. Yan, pag-itin nyo sa amin. Parang nasa safe ground tayo pagdating sa mais. Kasi siguro yung mga nakikinig sa atin, ang sunod na tanong, pwede bang itawid yan sa bigas? Ganito po ang namin sa bigas. Ang bigas po, nag-demand natin sa bigas, mapapalitan ng 30% ng mais. Mababawasan po ng 30% ng konsumo ng bigas natin. Oh, okay. At bawa po, mayroon tayong strategy po ngayon na yung mais na rice content. Pinasuportahan naman po ng iba ng agriculture. Rice content po na 30% hanggang 50% ng mais. Huwag sa isang kilong bigas sa libawa. At na 30% hanggang 50% na white corn na wheat ang ihahalap sa bigas. Hindi na po ito bago. Isang lugar, Ginagawa na. so po, pure na corn na po ang kinakain guys. Kung sabi mo, Talaga? pag sanaw, sumakit po ng malis doon. Yun talaga po ang kanilang picture na kinakain na mais.
Pagdating sa, ang alam ko, kasi di ba dati, ka-Jojo, meron ding mga usapin na, lumutang na ito, yung BT Talong. Naalala ko yun eh. Oo, ano ako nun eh, parang batang broadcaster dito na napapag-usapan. At ang isa sa mga alam kong sinasagot ninyo during that time sa usapin, yung sa health issue, kumbaga wala pa itong effects, wala bang masamang genetically engineered, wala. Paano nyo ba ito napagtagumpayan? Wala po. Wala pa po hanggang ngayon. Mula noong 2003. Yan. Wala po may sabi nga na may effect, na masamang epekto sa Ayun. akad. Safe na safe. O safe na safe ito. Oo. Total pagkain na meron. Yung soft drink, ang asukal niya from corn. Oo. Ibot na ano na kumakain. Ginagawa lang yung asukal kasi sobra ng soft drink. Pero walang effect na masama sa tao. Okay. Ito tanong, ang pinoprotektahan ko lang yung karne na ang dami po ng fruit and sheep borer, napakalaki po. Almost 2 to 3 billion industry po yung Philippine talong po every year. At ito po ay mababawasan ang damage ng fruit and sheep borer. Malaki po ang ilalagyan sa income sa ating mga magpapalay. Dahil po sa amin. Tama. Opo. Kasi po ang guys po. Jojo, balik ako doon sa ano kasi ang palagi ko napaka-interesting ito doon sa kanina pong kinukwento ninyo sa pagpipig ng mais sa bigas. Kasi di ba alam mo natin, babago pa itong pag-uusapan sa mga susunod na panahon, sa susunod na araw. Pero alam natin yan, di ba? We import so much. Naka-highly depend tayo sa import. Lagi kailangan ng buffer stock, kailangan ma-flat ang market ng mga imported para bumaba ang price. Ano, kung ito'y may tutulong, mapapagtagumpayan natin ito at masusurmount yung mga hamon. Anong senaryo ang nakikita po ninyo sa market at dito sa ating bansa? Acceptability po, especially dito po sa Metro Manila, sa mga highly urbanized areas, yung acceptability po ng corn na rice content sa ating ayan, ano po. Pero, alam po ba na mas healthy yung may halot na mais? Pure bigas. Oo nga. Mababa. May po yung mais. Kahit ano, meron pong pag-aaral ng university professor na healthy kanina yung rice content dito sa rice lang. Lalo especially yung mga kahit yung anong tawag doon, di ba ang mataas na glycemic index yung white rice, pero yung brown rice, yung brown rice. mas maganda siguro, pero ang maganda po kasi sa rice content, mababa natin yung source. Yung halos sa bigas at mais, mababa po ang source na sa bigas. Kahit mababawasan ko yung ating income na bigas. Babagin yung importation. Yes. Ito singit lang. Kasi may may dimensyong pangkultura di ba? Yung mga kababayan natin, parang talagang staple bigas Paano sabi nyo kasi may mga lugar na gumagawa na nito paano nila ito tinatanggap? Paano nila ito nagawang parang nila, way of life na? Sa totoo po, Okay. May na nakatabi. So ba? May store na mga nakatabi po yun. Nasa isang parang karabumoy. O dahon na yung dahon na ito. Nakabali sa ito. At nila, matagal na po nila itong practice na may product na tayo na hindi po sa isang mga parte ng Pampanga sa mga southern part ng Mindanao at the Muslims natin doon marami kumakain po na even sa Visayas po marami kang kumakain ng white corn kasi naipon po ang karamihan po kasi sa white corn pinatan dito sa Aklan doon sa Aklan walang palay kasi pwede mong ang mais habang hinihintay ka pa ng analysis dito
nakasabit yan sa pagkirahan. Panggirahan, no? Yung mga Tagalog, no? Sa amin din, eh, ganyan yung panggirahan. Oo, so ano po naman. Ang lang, at pinabali na lang. Oo. At saka di ba, Sir Jojo, when it comes to resilience sa bagyo, sa kalamidad, yung mais kasi ay, napaka-sustainable niya, di ba? Yun po. Oo. Kaya nag-survive po ang body ko po sa long time. Right. Nagawa po ngayon ang project sa Tigal na isang ano po yan, opisina sa research ng ating gobyerno na pinag-aaralan po yung ating mga native boys po na improve po ang kanilang performance. So, sige. So, ito yung mga huling bahagi sa inyo, ito napaka-interesting nito. Alam po niyo sa gitna ng sa gitna ng mga lindol na parang negatibong balita at lindol ng korupsyon, may magandang balita ang sayan sa atin. So, yun ang nakikita ko rin. So, anong tunguhin mo ninyo rito? So, meron kayong pagpapaliwanag dito sa media, so, iimbitahan nga ako dyan ni ating Ruby. Paano? Anong pang tunguhin nyo rito? Will this be disseminated o paano mo mag-inupan dito? Plano rito? Actually, kayo po ang pinakamalaking tulong sa amin para mag-disseminate po itong information sa ating hanggang makaabot dito sa ating mga magsasaka. Yan. Mga nationwide hanggang doon po sa mga hapdan. Hindi na karadyo. Yun. Tama po yan. At Kaya po pag namin babot ano ba namin magpapaabot ng peaceful way may dahil sa babayan po natin. oo. Tama. Opo. So, kumbaga, parang ito rin po ay para ma-encourage po yung mga magsasaka na mag-shift at gumamit po itong teknolohiya ito. Eh, siguro ang tanong dyan mga nakikinig natin, wala naman kayang aligat-gat yan, mura naman kaya yan, o paano? Alam na alam naman ho natin, di ba yung mga issue rito eh. Oo. Sabi namin po yung aming mga local growers at hindi naman po wala kasi kami itong technology po na implement doon na foreign na technology po. Pero sabi sa ating mga local producers at may mga local talent tayo na magagaling Yan. na kayang-kaya po na nagkaroon ng technology na ito. Kaya po natin ito. Yes. Ito kasi kailangan lang po ng tulong. Lagyan ng tamang budget, ng tamang people, at tamang resources para po mapagkaralan at magkaroon din tayo ng sarili natin technology na kaya natin gawin. Nakaangkop sa ating sariling parang konteksto. Yes po, pangangailangan. Sige po, baka may hindi ako nabanggit na napaka-importante yung masabi po ninyo dahil napakarami pong nanonood at nakikinig na po sa atin ngayon dahil kami nasa radyo din napakalawak po ng kabot. Naunahan po yung Ingat po, God bless po. nasa inyo po pagkakataon. Pwede naman po, maluwag din po. Ngayon po, ang ano ko lang po, yung ating kapitian na pag-production performance ng ating program. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna po sa mga